Ipapaliwanag ko lahat. Walang dapat makaalam. Giniit ni Bingo sa kaibigan niya na tinanong niya si Wilson kung kilala niya ang nanay niya na kinagulat naman ni Snoop, sabay sinabing bakit siya naniniwala kay Mang Balong at kung saan siya humugot ng lakas para tanungin niya na niloko pa niyang malay niya na baka anak siya ni Wilson kay Annie. Nagbaka sakali si Bingo na baka alam ni Wilson kung asaan ang nanay niya na wala siyang kaalam-alam na kilala pala ni Wilson si Annie. Habang pinagmamasdan naman nila sila Cindy at Wilson kasama sila Marieta, ay sinaad ni Snoop na ganun ang mga gusto niyang aura na powerful couple, kaya sinata siya ni Bingo na dulukin muna niya yung pagkain sa bunganga niya. Nang hindi mahagilap ni Bingo si Caroline ay tinext niya ang dalaga na uuwi na din sila, sabay tinanong niya kung asan siya. Sakto namang may nahulog ang isang waiter na baso na pinagalitan ni Edward dahil lasing na siya na sinumbat pa niya ang mahal ng nabasag ng waiter. Abot naman ang paghingi ng tawad ni Bettina pero hindi pa rin tumigil si Edward na pinapanood din sila ni Charleston habang inaawat ni Bettina na sinasabihan niya ang waiter na linisin niya yung nabasag. Naiinis na sinabihan ng dalaga na tumigil na si Edward dahil ang dami nang nangyari sa gabing yun na dinadagdagan pa niya na nagsorry din ang dalaga sa waiter. Nagpaalam naman si Bingo kay Snoop na hanapin muna niya si Caroline bago sila umuwi, na sinubukan pa niyang tawagan pero may kausap na iba ang dalaga. Tinawagan ni Caroline si Aling Pato na galit niyang tinanong kung anong kailangan niya sa kanya. Masaya siya ng boses ni Caroline ang nasa kabilang linya, kaya sinabi niyang hindi na kaya ng konsensya niya. Kaya agad tinanong ni Caroline kung anong gusto niyang mangyari, kaya sinaad ni Aling Pato na kailangan niyang makipagkita sa kanya dahil may kailangan siyang malaman, na agad namang sinabi ng dalaga na sabihin na niya kung anong gusto niyang sabihin, pero giniit naman ni Aling Pato na kung sasabihin lang niya ay baka hindi maniniwala si Caroline na kailangan nilang magkita dahil may ibibigay siyang katibayan ng mga nalalaman niya, at kung gusto niyang malaman ang totoo at kung gusto niyang makuha ang ibibigay niya, ay kailangan nilang magkita ni Caroline, na giniit naman ng dalaga na i-text na lang ni Aling Pato kung anong oras at saan sila magkikita, na binilin pa ng matanda na wag sasabihin ni Caroline kahit sino na magkikita sila. Habang hinahanap naman ni Bingo si Caroline ay saktong nakita siya ni Charleston na tinanong niya kung nawawala si Bingo sa maliit na bahay nila, na agad namang sinabi ni Bingo na maliit pa yun para sa kanya, sabay sinabing masaya siyang ligtas ang mga kapatid niya, nang kaya lang niyang gawin ay dumaan muna sa kanya bago dumating sa mga kapatid niya kung anumang ibibigay nila, na hindi niya hayaang may mangyari ulit na masama sa kanyang mga kapatid, na buti na lang ang doon si Bingo kasama si Snoop, sabay kinuha ang mga kamay ni Bingo at nakikamay ito, sabay nagpasalamat si Charleston. Nagulat silang pareho nang lumabas ang dalaga na parang takot na hindi nila alam na nakausap niya si Aling Pato. Babayaran naman ni Bingo ng 200k si Kenny para sa mata na Lola Nene, pero giniit niyang paunang bayad lang ni Bingo yun dahil 1 milyon na ang bayad ng mata, kaya kinalyuhan siya ni Bingo. Habang magprepresent na si Bingo ng proposal niya sa GLC, na mamamangha sila sa galing ng binata, na nasabi na din ni Wilson na magaling ang nanay niya. Habang pumunta naman si Caroline sa lugar na tinext ni Aling Pato sa kanya, at nang papunta na si Aling Pato ay sinagasahan siya na dahilan na nawalan siya ng malay. Makukuha pa kaya ni Caroline ang mga ebidensyang hawak ni Aling Pato o nakuha na ito nila Cindy at Gina? Malalaman din natin kung anak kaya ni Wilson si Bingo kay Annie. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.